Nagbabala ang mga senador na mananagot ang mga oil industry player na nananamantala o maagang nagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay kahit sa Martes pa epektibo ang panibagong big-time oil price hike bunsod ng krisis sa Middle East. Samantala, pinag-aaralan na ng Department of Migrant Workers na itaas ang tulong pinansyal na ibinibigay sa mga OFW na apektado ng sigalot. Si Sheena Torno magbabalita. Epektibo na sa Martes, Marso 10 ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa bansa. Yun nga lang, ilang oil industry players sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang inirereklamo dahil sa maagang pagpapatupad ng taas presyo. Ang pananamantala ng ilang kumpanya ay hindi katanggap-tanggap para sa ilang senador, lalo na't nahaharap sa krisis ang bansa dahil sa patuloy na kaguluhan sa Middle East na pangunahing pinagkukuhanan ng supply ng langis. Sinabi ni Senate President Tito Soto III na dapat tukuyin ng otoridad ang mga kumpanyang nang aabuso sa sitwasyon. Yun ang pinakamabigat sa lahat. Dapat siguro the authorities should look into these players who are abusing or using it already. Dagdag pa ng senador, walang dapat na ikabahala sa usapin ng supply dahil sapat naman umano ito. Sabi ng Presidente, if I recall it right, there was, I think, or there is at least 2 to 3 months na reserve. So, bakit sasamantalahin ng iba? Di pa naman tayo nakakailangan talaga. Una na ring tiniyak ni Soto na gumagawa na ng hakba ang Senado upang tugunan kahit papaanong epekto ng tensyon sa Middle East. Nagbabala naman si Senator Kiko Pangilinan sa mga negosyante na nasa likod ng pang-aabuso. Sinabi ng mambabatas na paglabag ito sa Republic Act No. 8479 o ang Downstream Oil Industry Deregulations Act of 1998 at Consumer Act of the Philippines. Isang resolusyon naman ang inihain ni Senator Bam Aquino upang paimbestigahan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa bansa. Sa ilalim ng Senate Resolution No. 337, nais ng mambabatas na imbestigahan ng Committee on Energy at Ways and Means ang isyong ito upang makapaglatag ng mga mekanismo para sa mga sektor na lubhang naapektuhan kabilang ng sektor ng transportasyon at agrikultura. Sinabi pa ni Aquino na ang pabago-bagong pagtaas sa presyo ng langis ay nagdulot ng domino effect lalong-lalo na sa ekonomiya. Bagamat apektado ang Pilipinas ng kaguluhan sa Middle East, mas labis pang naapektuhan ang mga overseas Filipino workers na direktang nakakaranas ng tensyon sa rehiyon. Ikinagalit naman ni Senator Raffy Tulfo, Chairman ng Committee on Migrant Workers, ang sitwasyon ng ilang OFW sa labas ng Embahada ng Pilipinas sa Bahrain. Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit? Tapos na po ang ayuda. Magsumbong na kayo sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, di magsumbong ka tayo. Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo, ha? Walang pondo. O, i-record nyo. Salita niya. Kahit magsumbong na kayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Sige, dali. Ang maling asal umano ng DMW personnel sa nasabing embahada ay nakarating kay Tulfo. Sa pakikipag-usap ng senador kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak umaga ng Lunes, ay tiniyak sa kanya na sisibakin na nasabing personnel na nagsuplado umano sa mga apektadong OFW. Hello, Sec Hans. Sino po siya? Ano pangalan ng taong yon? Napakayabang naman. Pangalan niya Anthony. Paparecall na po natin, Sen. We will issue a recall order this morning. Very good. Nilinaw din ni Secretary Kakdak kay Senator Tulfo ang naunang pahayag nito kaugnay sa tulong pinansyal na maaaring matanggap ng mga apektadong OFW sa Middle East. Nag-issue ka pala ng statement na $200 for every OFWs na pumunta sa embahada para humingi ng financial assistance. Sen, nagkamali rin ako kasi yung $200 dun sa repatriation, kunyari mag-uwi yung tao, $200. Nagpamahagi ho kasi ng financial assistance dun isang araw bilang pantawid lang, kasama na ang food packs, ganun. Dun sa mga temporarily out of work, no work, no pay, binigyan ng halaga ng 3,000 pesos. Yun sana ang purpose nun. So, nabanggit ko lang kasi yung dun sa interview, 1,200 ang nabigyan at nabanggit ko yung $200. So, naiduktong lang ng mga tao doon na teka, bakit less than $200 na natanggap? Sa kasalukuyan, nasa 20 Bahrain dinar o katumbas lamang ng 3,000 pesos ang natatanggap na ayuda ng mga apektadong OFW sa Middle East. Kaya pinag-aaralan na ng Department of Migrant Workers na itaas ang halaga nito upang makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga OFW matapos mawalan ng trabaho dahil sa sigalot.
At saka wag na siguro pila-pila sila kasi delikado nga, di ba? Yes, Pag yes, yes. Yun nga ho yung, sama-sama yung sila malaking ba? pagkakamali nung isang araw. So siguro to G-Wallet. Ano? Yes po, yes po. Meron silang tinatawag na benefit pay doon. Doon po, nakausap ko na rin sila, doon na ihuhulog. So lahat po ngayon ng mga OFWs na gustong humingi ng financial assistance dahil affected sila din sa giyera, so all they have to do is get in touch with the DMW office. Mabibigyan sila ng from 20 going 50 Bahrain dinar. Siguro, Sec, pag-aralan Yes po, niya. yes po. Yes po, yes po, yes po. Gagawin po natin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.